from darkness to light. Pag pumasok kayo sa dilim, no? Or let's say galing kayo sa liwanag, tapos pumasok kayo sa sinihan, di pa po. Palagay ko naranasan nyo na kapag biglang pasok nyo sa dilim na ganyan, hindi nyo muna makita yung nilalakaran. Kahit madilim, tapos after a few minutes, maaninag nyo na kung saan kayo dumadaan. Maaninag nyo na yung mukha ng Asheret, maaninag nyo na yung mukha ng kasama nyo sa loob. Nag-a-adjust yung mata natin from the light to the darkness. Maganda lang po ito pag sa loob ng sinihan. No? Kasi po, kung sa tunay na buhay, hindi po tayo dapat na nasasanay na maglakad sa dilim. Tayo po ay parating tinatawag ng Panginoon na magbalik, maglakad muli sa liwanag. Personal, at tayo ay tinatawagan na magbalik sa liwanag. Ito po sa Acts 26:18, yung conversion story ni Paul. Siya ay nahulog sa kabayo, at meet niya si Jesus Christ at sinabi sa kanya na, Saul, Saul, why are you persecuting me? So, tapos sabi nga niya, who are you? Who are you, sir? Sabi niya ganyan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya ito, get up now and stand on your feet. I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness of what you have seen of me and what you will be shown. I shall deliver you from these people and from the Gentiles to whom I send you, to open their eyes and that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may obtain forgiveness of sins and an inheritance among those who have been consecrated by faith in me. Dito po natin kinuha yung theme ng ating ng Acts 26 tonight, Turn from darkness to light. So tayo po ay may panawagan, galing sa Panginoon. Sa ating madilim na nakaraan, or pamumuhay, tayo ay magbalik loob uli sa Kanya, at mabuhay sa liwanag. Si Paul po ay binigyan ng mission ni Jesus Christ para sa Hudyo at para sa Hentil, to proclaim the light, both to the Jews and the Gentiles. Para sa mga Hudyo, ang misyon ni Paul ay para ipahayag, andito na yung Mesaya na pinakahihintay-hintay nila noon, na ipinangako ng Panginoon sa kanila, na sinabi ng kanilang mga propeta at saka ng kanilang mga patriarchs, ito na, dumating na. Dumating na si Jesus at nagproklama na siya ang Mesaya. Pero hindi ma-recognize ng mga Hudyo. Hindi ma-recognize ng mga Hudyo. Kaya si Paul ay dumating para explika sa kanila. Kasi para silang mayroong spiritual blindness, Parang may tabing yung kanilang pananaw, Bakit hindi nila ma-recognize ang Messiah? Yun ang mission ni Paul sa kanila, para makita nila na si Jesus na yung Messiah na pinakahihintay-hintay nila noong pa. Para naman sa mga Hentil, dumating si Paul para hanguin sila sa kadiliman ng kanilang mga pamumuhay. Pagsamba-samba nila sa mga Diyos-Diyosan, yung mga kahalayan ng kanilang pamumuhay noon, at sila ay iniimbitahan ni Paul na magbagong buhay, renewed life in Christ, para magbagong buhay sila na kasama si Kristo sa liwanag, hindi sa kadiliman. At sila rin ay pinapangkuan ng buhay na walang hanggan. Kung i-apply natin yung message ni Paul sa ating buhay ngayon, baka pareho tayo ng mga Hudyo noon, kasi Katoliko na tayo, mga Christian na tayo. Hindi naman tayo kapareho ng mga Hentil na kung sino-sino mga Diyos-Diyosan ang sinasamba. Kilala na natin si Kristo. Pero tayo ba ay may tabing din? Baka tayo ay nagbubulag-bulagan. Nasasabi tayong Katoliko at Kristiyano, pero ang ating pamumuhay ay nasa dilim pa rin. Baka meron tayong mga hindi pa gustong i-give up para kay Kristo. Tayo ay iniimbitahan sa totoong conversion, sa isang tunay na conversion ng heart, at iwanan yung ating mga kadiliman na pamumuhay at pagbagong buhay sa liwanag kay Kristo. Yun po ang imbitasyon sa atin. Yung pong imbitasyon na yan ni Kristo ay personal po yan. Iba't iba ang pagtawag sa atin, pero bawat isa po sa atin ay tinatawag. Ang pagtawag na po yan ay personal in such a way na hindi po yan parang trumpeta na
kapag blino mo yung horn, sino makarinig? Sige, makinig sana, pumarito kayo at makinig kayo sa akin, magbago kayo. Hindi po gano'n. Ang pagtawag po sa atin ng Panginoon ay ganap, personal po yan. Bawat isa sa atin ay tinatawag. Maari sa iba't ibang paraan. Yung iba, no, minsan dahil sa mga problema nila, doon sila lalong napapalapit sa Panginoon, no? Dahil sino ba ang pupuntahan natin pag tayo ay may mabigat na problema, no? Yung iba naman maari sa iba't ibang paraan. Minsan dahil sa mga problema nila, doon sila lalong napapalapit sa Panginoon, no? Dahil sino ba ang pupuntahan natin pag tayo ay may mabigat na problema, no? Yung iba naman sa kasaganahan ng kanilang buhay, doon naman sila natututong pagpasalamat sa Panginoon at lalong mapalapit sa Panginoon dahil sila ay grateful, malaki ang pasalamat nila. Ang masama lang doon kung ikaw ay nabiyayaan na at ito pa ang naging cause kung bakit ka mapalayo lalo sa Panginoon. Iba't iba po ang pagtawag sa atin. Kaya nga po, kung sakaling narinig na natin ang tawag ng Panginoon, wag na tayong lumaban pa, wag na magmatigas. Yan. Kaya yung sa Hebrews 3, if today you hear His voice, harden not your hearts. Wag na tayong malagpa. Maaari siguro nahihirapan pa tayo, let go, no? But then, sabi nga ni Jesus, no, my grace is enough. Humingi tayo ng grasya sa Kanya na ma-let go kung ano man yung mga nahihirapan pa tayong i-lift up, iwanan na mga kasalanan. Sa Acts 25, nagharap-harap na itong si Paul, si Festus, at saka yung Sanhedrin. Festus, tinanong si Paul, are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before me to these charges? Nagulat si Paul. Bakit siya ibabalik? Right now, nasa Caesarea Philippi na sila. Sinasabi ni Festus, babalik sila sa Jerusalem at mag-i-stand trial uli siya kasama ang Sanhedrin. So si Paul nabagabag. Sabi niya, mukhang gusto akong lutuin ng mga to. Bakit ako pababalikin doon? I am a Roman citizen. Hindi ako dapat matry sa Jerusalem. Dapat ako nasa Roman court. Napilitan si Paul, no, dahil nangangamba na siya. Nagbibigay pabor ito si Festus doon sa mga Sanhedrin, na napilitan siya magsabi na, I appeal to Caesar. Sabi niya noon, gusto ko mag-stand trial doon sa Rome kay Caesar. Sabi ni Festus, you appeal to Caesar you will go. Sabi ng gano'n ni Festus. So kung nag-a-appeal ka kay Caesar, sige, kasi karapatan ni Paul ng isang Romano na pag hiningi niya na doon siya matry sa, kumbaga yun na yung Supreme Court nila, no? May karapatan siya, no? Si Festus kasi hindi niya naiintindihan kung ano ang pinagrereklamo nitong Sanhedrin kay Paul. Sabi niya, imbitahan ko to si King Agrippa. Kasi si King Agrippa ay isang Hudyo. Dahil kasi pag ikaw ay nag-endorse ng isang prisoner, padadala niya doon sa Rome, dapat maggawa siya ng endorsement letter na ito ang prisoner na ito ang charges sa kanya, hindi maintindihan ni Governor Festus kung anong isusulat niya dahil wala siyang makita laking charge na dapat niyang ilagay kay Paul at hindi niya naiintindihan ang mga Judaism at saka yung mga reklamo ng Hudyo Sanhedrin kay Paul. So ngayon dumating na si King Agrippa, kasama niya yung kapatid niya. Magte-testify na uli si Paul sa Acts 26. Yun ang fifth na speech ni Paul at saka yun ang magiging last speech ni Paul sa Acts of the Apostles. Si Paul nasa Caesarea Maritima siya, 2 years siyang nakakulong. Medyo maluwag sa kanya. He was allowed to receive visitors. He was not alone. Kasama niya si St. Luke at saka yung ibang members ng missionary team niya doon sa kulungan. Pag gusto na pupunta lang sila doon. Nakakatuwa nga, parang nagkaroon ng opisina si Paul, no, kung saan meron siyang nare-receive niya yung mga bisita niya, no? So, at kung gusto siyang puntahan, alam nila kung saan nila pupuntahan si Paul, na andoon lang siya sa prison office niya, kung masasabi natin gano'n, prison office. Yun. Kasi under house arrest siya. And then he probably continued to receive Christians from faith communities across the region as well, across the region, no? Kasi ang Caesarea Maritima may port. Pag pupunta ka sa Judean side, no, dadaan ka muna sa
Caesarea Maritima na port, no? So very accessible 'yan kasi yung mga pupunta ng Jerusalem, pag galing sila sa ibang sa ibang lugar, no? Dadaan muna sila sa Caesarea Maritima. So very accessible 'yan. So hindi malayo na maraming Christians from the other regions, no, na pupunta doon sa Caesarea Maritima tapos dadaan sila ng Jerusalem. Yung mga Jews din from mismong Caesarea, no, yung sa synagogue ng Caesarea, pumupunta rin kay Paul, no, at inaalam nila first hand kay Paul kung ano ba yung tinuturo niya, no. So yun, no. So maraming bisita si Paul, no, and si Paul, no, taught the theology of the theology of Christ, no, or Christology, which is also present doon sa mga sulat niya, no, mga letters niya to the Ephesians, sa mga iba't ibang letters niya. And then to the Jews, he taught the old covenant was fulfilled in Jesus Christ. So pag mga Hudyo ang kausap niya, sinasabi niya na yung old covenant natin, no, tapos na yun, no? Ngayon meron ng new covenant at dumating na yung Messiah, si Jesus na yon. Yung sinasabi ng ating mga kanununuan noon, yung pinangako ng Panginoon sa atin, ito na, dumating na. So tapos na yung old covenant law, no? Meron ng new covenant, no, na itinatag si Jesus. So yun ang tinuturo niya sa mga Hudyo. Tapos sinasabi niya na yung mga sacrifice natin na ginagawa noon, yung mga animal sacrifices na mga lamb, na ino-offer natin, yung mga blood rituals at saka purification rituals, tapos na yun. Hindi na yun kailangan ngayon. Kasi si Jesus Christ, He died siya na yung isang perfect sacrifice, perfect blood sacrifice, and He did it once and for all, sabi niya gano'n. So yun ang kinukumbinsi niya sa mga Hudyo na nakakausap niya, no? Kaya naman itong mga Sanhedrin ay galit na galit kay Paul, no? Kasi kahit na si Paul ay nasa kulungan, patuloy pa rin siyang nangangaral, marami pa rin siyang nakukumbinsi. So kaya itong Sanhedrin, kahit si Paul ay nakakulong, gusto pa rin talaga nila papatay si Paul, no? Nasa kulungan na nga, hindi pa nila lubayan, ano? Pero dahil nga kasi kahit nasa kulungan si Paul, active pa rin siya sa preaching niya at pinupuntahan siya, no? Pinupuntahan siya. Kaya gusto nilang mawala na si Paul, no, para matapos na yung problema nila. Pero yun ang sa akala nila dahil kahit naman napatay si Paul, tuloy pa rin na lumago ang Christianity. Si Paul magde-defense uli, no, in front of Festus and King Agrippa. Okay, so sasabihin niya kung ano yung mga charges sa kanya. Yung second part is sasabihin na naman niya yung kanyang conversion story, no, kung paano niya na-meet si Jesus Christ, no, at kung bakit siya naniniwala kay Jesus Christ, sasabihin niya, no. And then ito rin, no, dito sa second part, si Paul will take the opportunity na i-evangelize yung hindi lang yung Sanhedrin at pati si King Agrippa, no, kasi gusto niya talagang makumbinsi sila, no, para mabuksan yung kanilang yung tabing na nakalatag sa harapan nila. Gusto niyang matanggal yon, no, kasi they are spiritually blind, no. They couldn't see that the Messiah is here already, no, yung sinasabi na suffering servant doon na sinabi ng mga propeta, hindi nila makuha yon, yung part na yon. Kaya Paul will take the opportunity to evangelize them by his conversion account, no, conversion story niya. Yung reaction nila King Agrippa at saka nila Festus doon sa testimony ni Paul. Okay?